Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Welcome po sa ating pananambahan sa huling linggo ng February. Di ba? Parang kailan lang, January, ngayon, February. And next week, we will face another month. Pero the Lord is good. All the time. Sama-sama po tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito sapagkat ito ang araw na Kanyang ginawa para sa atin lahat na Kanyang mga anak upang sama-sama tayo magpupuri. And welcome po muli sa bawat isa. And I hope and I pray na tayo po ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa ating pananambahan sa umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa, o si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit ng pagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Hallelujah. Good morning po. Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa, sa bawat pamilya na kasama-sami kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong paggabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa Team Kiberosa na patuloy ang misyon na pinapaalam mo po na, Panginoon, na walang balakid basta't ikaw ang kasama. Walang hirap, walang pagod, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paggabay. Panginoon, tunay pong napakabuti mo sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming minsan katigasan ng ulo, Panginoon. Andiyan ka pa din, patuloy na gumagabay at nagmamahal sa amin. Panginoon, dalangin po namin na ang aming aral na madidinig sa iyo ngayong umaga. Dalangin namin na naway pumasok sa aming puso at isip at aming maipamuhay na naayon sa iyong kalooban. Panginoon, muli ang papuri at pasalamat binabalik namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa tindahan. Happy Sunday. Pakibati kapitbahay natin. Kapatiran. Sabihin natin, Happy Sunday. God bless you. Happy Sunday. Samahan niyo po kami sa ilang worship songs. Itong matandang hymn na ito. This is my Father's world. Sa Panginoon ang lahat. Amen. This is my Father's world. Why should my heart be sad? The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let
bang perfecto? Taas ang kamay! Wala eh, no? Hindi natin kaya eh, no? Kaya lang, yung Panginoon, constant siya eh. Hindi nagbabago eh. Paano kaya yun? Hindi nagbabago ang Panginoon. Kahit nagbabago tayo. Sabi nga ng song, your love never change. Let's go. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave. Once into the trial and the change, this one thing remains. Isang bagay lang. One thing remains. Let's go. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Ang pag-ibig niya. Your love never fails, it never Hindi siya mabumas. never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Hallelujah! Patuloy ka, Panginoon, and on and on. Tuloy-tuloy ka, Panginoon, walang tigil. And on and on. Satisfies my soul, and I never have to be Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your Let's go, Antipolo! never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Kay tapat. Your love. Kay tapat sa awang buhay, Panginoon. Kay tapat sa habang buhay. You know this song, let's sing it. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Let's go! ang kabutihan ng Panginoon,
Sa pagkakataon na ito, patuloy namin aawitin ang iyong kabutihan. Patuloy namin pasasalamatan ang iyong kagandahang loob. Patuloy namin luluwalhatiin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Hindi nauubos ang iyong pag-ibig sa amin, bagkus ito ay nag-overflow sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, nais namin kayong luwalhatiin at pasalamatan sa nagdaan na 1 linggo na ipinagpala mo sa amin. Kung babalikan po namin ang lahat ng mga ginanap mo sa aming mga buhay, hindi namin kayang isa-isahin ang aming mga daliri sapagkat hindi namin mabibilang ang mga kabutihang ginawa mo sa aming buhay. Salamat dahil pinatnubayan mo kami sa bawat desisyon na ginawa po namin. Panginoon, may mga desisyon na nagawa po kami na pinili namin ang sarili naming karunungan at kaparaanan. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami kung may mga bagay na ginagawa kami para sundin ang sarili naming nais, kagustuhan, Panginoon, at hindi ang iyong naisin para sa amin. Subalit sa kabila nito, nananatili kang tapat sa amin. Sa kabila na kami, Panginoon, ay nakakaranas ng pagdurusa, bunga ng aming mga maling nagawa. Subalit ikaw ay tapat sa habang panahon. Patuloy mo kaming inaakay kahit na sa madilim na bahagi ng aming buhay na dulot ng aming pagkakamali. Inaakay mo kami pabalik sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat din dahil sa mga katagumpayan na nararanasan namin. Mayroon sa amin na pagtagumpayan ang mga karamdamang pisikal. Mayroon sa aming napagtagumpayan ang mga temptasyon. Mayroon sa amin, Panginoon, na pagtagumpayan ang pinansyal na mga pangangailangan, Panginoon. At mayroon sa amin maging napagtagumpayan, maging, Panginoon, ang pagbabanta ng kamatayan sa buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat din dahil ginamit mo kami upang maging daluyan ng pagpapala mo sa mga tao na nakakahalubilo namin. Dahil kami ay nakipag-isa sa iyo at ang banal na Espiritu ay sumasa amin. Lubos kami nagpapasalamat dahil alam namin na ang buhay namin ay pagpapala sa lahat ng mga nakakasalamuha namin. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng lakas ng loob upang ibahagi ang mga kamanghamanghang ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po dahil nagiging kalakasan kami ng mga taong nanghihina. Salamat po dahil binibigyan mo kami ng pribilehiyo na makapanalangin at makadulog sa iyo, Panginoon. At alam po namin na ang lahat ng aming panalangin ay dinidinig mo, Panginoon, maging ang mga inilalapit namin sa iyo sa umaga na ito. Naniniwala po kami na ang lahat ng ito ay dininig mo na ayon sa iyong banal na layunin at kalooban. Maging, O Diyos, sa pagkakataon na ito, pinasasalamatan ka namin. Sapagkat ang iyong mga salita ay buhay sa nagdaan ng mga araw. Patuloy kang nangungusap sa amin at hindi nagsasawa na kami ay ituwid, paalalahanan, palakasin, patatagin ang pananampalataya upang matiyak na kami ay mananatiling walang bahid ng karumihan at handa sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Ama, inilalapit ko po sa inyo ang bawat isa ng mga kapatiran.
Lingapin mo nga po kami. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Batid mo ang laman ng isip namin. Ang nilalaman ng aming puso. Ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos na nakakakita sa amin. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa amin. At higit sa lahat, Ikaw ang Diyos na nagliligtas sa amin. Iniaalay po namin ang buong isang linggo na darating. Lingapin mo kami ng iyong mapagmahal na bisig, Panginoon. Akayin mo kami sa mga lalakaran namin, sa mga desisyon namin dapat gawin. Pangunahan mo kami. Tulungan mo kami maging mapagpanalanginin, Panginoon. At maging bukas ang puso namin sa iyo na ilapit ang lahat ng mga bagay. At higit sa lahat, Panginoon, gamitin mo ang iyong mga salita upang patuloy kaming hubugin tungo sa pagiging kawangis ni Kristo. Panginoon, niaalay po namin sa iyo ang aming kinabukasan, ang aming kalusugan, ang aming mga pangangailangang pananalapi, ang aming kabuhayan, para sa mga mag-aaral, ang mga pag-aaral, Panginoon, ang aming mga pamilya, itong lahat ay sa iyo. Mapapurihan ka sa aming mga buhay at dalangin namin ang lahat ng ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailan paman. Kaya isisigaw ng aming mga labi, Panginoon, hanggat kami ay nabubuhay. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Itatanghal namin ang banal na pangalan mo sa aming mga buhay. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Let's sing it. Ika'y tapat sa habang buhay. Mabuti ka, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Oh, Jesus! Hanggat ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin namin, Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Magsalita ng ating Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Marcos, Kapitulo 14, versikulo 3 hanggang 9. Mark 14, verses 3 to 9. Nasa Betania noon si Jesus, sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng punong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap.
bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili yon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin, ay makagagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Makakaupo na po lahat. Amen. Maaari bang palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na ito? Parang, nag-almusal na ba tayo? Di pa. Minsan pa, yung pinakamalakas na clap offering para sa Panginoon, bigay natin. Amen. Alam nyo, mabuti ang ating Panginoon, yung inawit natin kanina. Sinabi natin na habang panahon, habang tayo nabubuhay, ay aawitin natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Handa ba nating awitan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa Kanyang kabutihan? Sa pagkakataon na ito ay panatiliin po natin bukas yung ating mga Biblia sa aklat ng Marcos, Kabanatang 14, talatang 3 hanggang 9. Marcos 14, 3 hanggang 9. Tayo po ay muna ay magkaroon ng ating Bible declaration. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay, sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapakipakinabang. Nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay upang tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Ama at aming Diyos, kahanga-hanga ka. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi tinitignan mo ang aming puso. Katulad ng pagtingin mo sa puso ng babae na nagbuhos ng pabangong nardo, Panginoon, sa ulo at maging sa katawan ni Jesus. Salamat po. Panginoon, ito rin po ang panalangin namin sa umaga na ito, na maging bukas ang aming espiritual na mata at ang aming espiritual na tainga upang ang mga salita mo ay hindi lamang naming marinig, kundi ito katulad ng kay Jacob at kay Maria na manatili sa kaibuturan ng aming puso at ito ay magbunga sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Purihin ka, Panginoon, sa kagandahang loob mo at sa pag-ibig mo. Niluluwalhati ka po namin. Panginoon, patnubayan niyo rin po ako na inyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Dalangin ko po na itago niyo po ako sa inyong malabay na pakpak at ilagak mo sa aking bibig ang iyong mga salita nang sa gayon ang mga salita mo ay mahayag ng may kapangyarihan.
Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa ating Alabaster Sunday. Dala nyo ba ang inyong mga alabaster pouch? O, taas-taas ng mga alabaster pouch dyan. Mamaya po, ibibigay po natin yan, ha? At kung wala po kayong alabaster pouch, pwede pa rin po na meron po envelope na pwede po nating ilagay ang ating mga offering, alabaster offering. Dahil Alabaster Sunday po ngayon, pag-uusapan po natin ang alabaster. Yung binasa pong talata sa atin, yun po ang pinagkuhanan ng alabaster offering. Doon po nag-ugat yun. Yung ating tinitipon twice a year na alabaster offering. At ito po ay tinitipon tuwing buwan ng Pebrero at buwan ng Setyembre. Kaya mamaya, makikita uli natin si Mr. Alabaster. Okay. Sa umaga pong ito, katulad ng pamagat na nakita po ninyo, alabaster heart. Alabaster heart. Pagbibigay sa pandaigdigang misyon ng Panginoong Diyos. Bagamat tayo ay isang lokal na iglesia, tayo po ay bahagi ng pandaigdigang iglesia na sa kasalukuyan po, ang Church of the Nazarene ay nasa 165 countries. Hindi lamang po ang Church of the Nazarene ang aktibo sa pandaigdigang pagmimisyon, maging at ang iba't ibang mga denominasyon ng mga evangelical churches ay aktibo sa iba't ibang mga bansa. May mga bansa na hindi tayo naaabot naman ng ibang evangelical churches. At meron naman mga hindi naaabot ng ibang evangelical churches na naaabot natin. Tayo ay sama-sama bilang mga katawan ni Kristo, bilang mga tagasunod at disipulo ni Kristo na inaabot ang bawat bansa, inaabot ang bawat tribo, inaabot ang bawat komunidad na makakilala kay Kristo bilang tugon sa panawagan na abutin ang lahat ng tao at gawing disipulo ni Kristo. Amen? Kahit po tayo naririto, nakikibahagi po tayo sa pandaigdigang pagmimisyon. Paano nga ba iyon? Nais ko pong pasimulan ito sa isang bagay na nagpapaalala lagi sa atin tungkol sa puso. Dahil buwan ng puso ngayon. Ang Panginoon po, pag pumipili po siya, hindi niya tinitignan yung panglabas na anyo. Nang piliin niya po si David na maging hari, hindi po tinignan yung itsura ni David. Sabi po doon, may magandang mata si David. Pero hindi po yun ang naging basihan ni Yahweh, ng ating Panginoon. Ang tinignan po kay David ay ang kanyang puso. Nang piliin po ng Panginoon si Maria na siyang magdadala sa ating Panginoong Yesus at ganoon din si Jose, hindi po tinignan dahil sila ay bahagi ng Huda, ng tribo ng Huda, dahil sila ay mababait na tao, ang tinignan po doon ay yung puso po nila. Ilang taon na nakakaraan, siguro dekada na nakakaraan, merong isang awitin na paboritong-paborito ko. At maaaring yung iba rin sa inyo ay alam nyo pa po, medyo matagal na natin hindi naaawit yung Heart of Worship ni Matt Redman. Sino po nakakaalala nun? Magsabi ng amen. Maganda ba yung awitin? Alam nyo po, yung story po nito, si Matt Redman, yung church po nila napakagaling. Siguro maiahalin tulad natin sa Hillsong na mahuhusay. Subalit, ang pastor po ng kanyang dinadalawang simbahan ay may napansin. Sabi niya, parang nakafocus na lamang sa mga tugtugin, nakafocus na lamang sa magagandang saliw ng mga awitin. Kaya isang araw, nagdesisyon ang pastor ni Matt Redman na sabi niya, simula ngayon, wala nang tutugtog ng kahit anong instrumento. Wala nang piano, wala nang keyboard, wala nang drums, wala nang gitara, wala nang electric guitar. Wala. Aawit tayo sa Panginoon a cappella.
Dahil po noong mga panahon na iyon, ang nagiging focus na ay pagandahan ng mga tugtugan, pagandahan ng ritmo, ng mga kung ano-ano. Kaya sabi ng pastor, simula ngayon din. At noong mga panahon na iyon, na para bang malungkot yung mga kapatiran sa simbahan na iyon kasi hindi na sila nakakarinig ng mga tugtugan. Yun po yung mga panahon na nangusap ang Panginoon kay Matt Redman na maisulat ang Heart of Worship. Napakaganda po nung awitin. Ang tinutukoy po doon, ang pagsamba po natin ay hindi kung gaano kaganda ang mga boses natin, hindi kung paano maganda ang pagtugtog ng mga nasa praise team, hindi gaano ka-advance ang mga teknolohiyang ginagamit. Mapalad po tayo, meron tayo ng mga ganun. Pero ang pinakamahalaga doon, kamusta ang puso natin kapag tayo ay umaawit na sa Panginoon? Ang tinitignan po ng Panginoon ay ang puso. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, kapag tayo ay nag-aawitan sa Panginoon, huwag po nating isipin kung maganda o pangit ang boses natin, na katulad ko po. Lihis ang boses. Maraming pagkakataon, sintunado. Kasi hindi naman po yung kagandahan ng boses, hindi naman po yung kung gaano kagaganda o na umawit. Ang tinitignan ng Panginoon ay yung puso mo. Huwag din natin sayangin yung pagkakataon na hindi tayo makibahagi sa pag-awit dahil pagka minsan sasabihin natin, hindi ko gusto yung awitin kaya hindi ako aawit. Every time na tayo nagsasama-sama, mga kapatid, eto po ang encouragement ko sa bawat isa. Let us sing with all our heart sa Panginoon. Umawit tayo. Huwag tayong panood lamang. Habang nag-aawitan na ang lahat, ikaw, tagal naman. Hindi maganda yung ay, wala sa tono. Ano ba naman itong katabi ko? Hindi na nga, ang lakas-lakas pang umawit, hindi na nga maganda ang boses. O kaya naman, sasabihin natin, ano ba naman itong mga to? Parang patay magsipagkantahan. Mga kapatid, pag umaawit po tayo sa Panginoon, kunin natin yung opportunity na iyon kasi, alam niyo po ba, inihahanda lang tayo dito sa lupa. Paano pag hindi tayo sanay umawit dito? Paano ka aawit sa kalangitan? Maboboring ka. Ang pinakamahirap sa lahat, maboring sa langit. Kasi hindi mo nakasanayan yung paghahanda na ginagawa dito. Amen? Amen? Salamat sa dalawa na nag-amen. Pero ini-encourage ko po kayo bilang pastor. Umawit po tayo. Makibahagi tayo sa awitin. Kahit hindi natin alam yung inaawit, siguro isang challenge din, praise team, bago awitin natin, ipadala natin yung link dun sa GC natin para alam din ng mga kapatiran natin kung ano yung mga aawitin natin. Amen ba dun? Minsan kasi parang mahirap umawit pag hindi natin alam Pero I encourage everyone na umawit tayo with all our heart kapag tayo ay. At napakadali na pong iangat ang kamay. Napakadali nang pumalakpak kapag tayo'y nagsumasamba ng galing sa ating puso. Amen? Yun po yun Kaya I encourage everyone. Wag lang po natin tignan yung mga nagpapaawit po dito. Minsan yung nagpapaawit dito, lapas na yung litid. Pero yung mga kongregasyon, nanunood lang. Huwag tayong manuod lang. Ako po, meron po akong isang hinahangaan na isang pastor. Nagpastor po yun dito Naging pulpit pastor po natin siya nung mga panahon na medyo matigas ang ulo ko. Pinagtatawanan ko nga lagi kasi pinipilit magtagalog, hindi naman magaling magtagalog. Pero alam nyo, nung ako po ay nag-aaral sa seminaryo, hindi mo siya makikita na pero umaawit siya. Kasi yung katangian ng pagkataon niya, pagka yung kamay niya ay gumano na sa
sa upuan, masayang-masaya na yun, na talagang nagpupuri na siya talaga ng gusto sa Panginoon. Wala po ako binabanggit, kundi si Dr. Floyd Cunningham. Pero umaawit siya. Makibahagi po tayo sa pag-awit. Amen? Let us sing to the Lord. Nazarenes are singing church. Tayo ay umawit sa Panginoon. Alam niyo po, si Dr. Piñas Brizzi, yun rin po yung sinasabi niya. Let us sing to the Lord. Umawit tayo sa Panginoon. Awitan natin siya. Let the glory fall. Alam niyo po bang hindi pinatitigil ni Dr. Piñas Brizzi ang praise team hanggat hindi niya nakikita na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay bumababa. Isipin po natin gaano kaya kahaba sila mag-awitan yung original na Church of the Nazarene. Pero balikan po natin yung heart. Puso po ang tinitignan. But kung ano ang laman ng puso, it manifest sa ating buhay. Amen. Okay. Ngayon po, may isang mag-asawang misyonero na natapos na ang kanilang paglilingkod sa isang bansa. Dumating, nung sila ay natapos na sa paglilingkod, nag-retired na sila, dumating ang isang pagkakataon, nakapos sila sa mga pangangailangan nila dahil wala na silang natatanggap na support sa kanilang pamumuhay. Meron sila natatanggap pero maliit lamang. Ang natira na lamang sa kanila ay isang maliit na bahagi na salapi na nakuha nila nung mag-retire sila na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Ngunit, sa halip na itago po nila ang mga ito sa kanilang mga sarili, kahit retired na sila, nararamdaman pa rin nila ang pagkakatawag sa kanila ng Panginoon na ibigay ang mga bagay na iyon na tinatanggap nila sa pagmimisyon. Ang sakripisyong ito ay nagbunga ng pagtatayo ng ilang mga simbahan na lumago at naging masisiglang sa mga komunidad na kinalalagyan nito, naging masigla ng mga simbahan at marami ang naakay ng mga mananampalataya kay Kristo. Alam niyo po, ang kwento po nila ay sumasalamin sa Alabaster Sunday. Dahil ang missionary po na tinutukoy ko, hindi ko napapangalanan, ay dating mga missionary ng Church of the Nazarene. Ang pagbibigay ng may sakripisyo na ginawa po nila ay kinalugdan ng Panginoon at nagbunga ng maraming mga kaluluwang nakakilala kay Kristo na narinig ang mensahe ng kabanalan at naranasan ang kabanalan na ito na pinagkaloob sa kanila. Sa binasa po nating talata ay mababasa po natin ang pangyayari tungkol sa pagbisita ni Jesus sa isang tahanan sa bahay ni Simon na may ketong. Wala na po siyang ketong. Dati po siyang may ketong, pero siya po ay gumaling na. At dito po, siya po ay kasama ng marami na nagkahapunan. Kasama ang mga makasalanan, kasama ang kanya mga disipulo at iba pa. Biglang may pumasok na babae, gate crusher ang tawag natin doon, di ba? Naranasan niyo na bang nag-imbita ka ng mga tao na piling-pili, biglang may dumating na isa gate crusher. Hindi mo na mainimbitahan, pumunta. Sa ating mga Pilipino, hindi na iba yun. Kasi sa atin, kahit may RSVP, magdadala pa rin ng marami. Tama? Kasi nga, ayaw natin na may maiiwan. At tayo rin, kahit hindi na imbitahan minsan, darating pa rin tayo doon dahil nais natin maging kabahagi noon, nung pagdiriwang. Ngayon dito po, makikita po natin, itong babae na ito na great crusher, hindi lang basta siya pumunta, kundi may dalo siyang pinakamahal na pabango na pinakamahalaga sa kanya dahil kung matatandaan nyo yung nakaraang mensahe ng alabaster na ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagbahagi nito, ay pinaliwanag ko sa inyo yung alabaster jar at yung laman nito na pabango na sobrang mahal ang halaga.
Yun na lamang ang kanyang kayamanan dahil ito ay gagamitin niya sa kanyang pagpapakasal. Subalit, binasag niya ito at ibinuhos sa uluhan ni Jesus hanggang bumaba sa kanyang katawan. Marami ang mga taong hindi natuwa sa kanya. Binatikos siya. Ngunit iba ang nating nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus ang puso ng babaeng ito. At ngayong umaga, ito po ang katanungan sasagutin natin. Paano ba tayo dapat na magbigay para sa pagdaigdigang misyon ng Diyos? Sa Church of the Nazarene, ang huling linggo ng buwan ay tinatawag nating Global Mission Sunday o Mission Sunday. Sa atin po, ang tawag po natin ay Mission Sunday. At nakikibahagi tayo hindi lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pakikipagsiya, pagdalo ng mga gawain, kundi ganun din sa generous giving. Ano nangyari? Nawala po? Okay. Sige, habang ginagawa sa taas. Upang lubos po nating maunawaan, ang Global Mission Giving ay nahahati po sa 3 bahagi. Dito po sa atin, sa local, sa local po na setting po natin, at naniniwala ako hanggang sa general, ganito rin po, na 3 po ang bahagi. Unang bahagi ay ang District Mission Giving. Pangalawa pong bahagi ay ang World Evangelism Fund. Yung pong, itong ating ginagawa, merong offering po tayo na binibigay, itong offering envelope about World Evangelism Fund. At yung pangatlo po ay yung General Approved Projects. Iisa-isahin ko po. Di bali po, padadala ko na lang po sa inyo yung PowerPoint natin. Sa January po, ito po yung ginawa po natin, yung binibigay po natin sa buwan ng January, Faith Promise Offering. Ilalagay po natin kung ano po yung pangungusap sa atin ng Panginoon na ibibigay po natin faithfully. Hindi po kaagad ito kinukuha ko. Pwede nyo pong ibigay ito hanggang katapusan ng August. Dahil ito po yung pangako nyo sa Panginoon nang may pananampalataya. Kaya kahit anong Sunday na naandito kayo, pwede nyo pong ibigay yung faith promise po ninyo. Kung wala pa po kayo nito, pumunta po kayo sa likod, available po doon sa likod. Naandun po si Brother Miko sa si Pastor Billy para bigyan kayo. Pati nitong envelope. Ito pong card na ito, naandun din po sa likod. So, yun po yung January. February po, ay itong alabaster offering po natin. Napupunta po ito sa Global Approved Projects. Nagpapagawa ng simbahan, nagpapagawa ng Bible School, ng ospital, at kung ano-ano pa po na makatutulong sa pagmimisyon. March po ay ang World Evangelism Fund po natin na nagbibigay po tayo, yung last Sunday po ay binibigay po natin for World Evangelism Fund. Yung April po ay Resurrection Offering o mas kilala sa atin na Easter Offering pero mas ginagamit ko po yung Resurrection Offering. Ito po ay napupunta sa World Evangelism Fund pa rin. Ang buwan po ng May ay ang meron na po. Pero ay gumana. Ang buwan po ng May ay Commitment Offering. Ito po ay napupunta sa District Missions Giving. Binibigay po natin ito sa distrito, sa Metro Manila District. Ang buwan naman po ng June ay ang World Mission Offering. At ito po ay napupunta sa sa General Approved Projects. At yung July ay Nazarene Higher Education Offering. At ito po ay napupunta sa District Missions Giving. Ito po yung hinahati sa APNTS sa
at saka sa PNC na ating mga paaralan. At August po, yung June po pala ay World Mission Broadcast. World Mission Broadcast yung June. Yung August po ay Nazarene Missions Offering. Ito po ay yung links na tinatawag po natin dati. Napupunta po ito sa Global Approved Projects. September po ay Alabaster Offering uli. November ay Thanksgiving Offering sa World Evangelism Fund na pupunta. At ang December, 2 po yung binibigay po natin. Yung during anniversary or Hallelujah Sunday natin or before or during our candlelight service ay binibigay po natin yung everybody's birthday offering po natin na pupunta sa World Evangelism Fund at yung pangalawa sa last Sunday ng taon ay compassion offering na pupunta po yan sa World Evangelism Fund pa rin or sa Global Approved Projects. Mga kapatid, sa nakita po natin, the Lord always give us opportunity to give. Hindi po ito napupunta kung kani-kanino lamang. Ito po ay direktang napupunta, itong mga binanggit natin na missions offering, global missions offering, napupunta po ito, hindi po sa atin. Hindi po sa local church na ito. Ibinibigay po ito sa global treasurer, yung dalawa naman ay sa district treasurer para ito po ay gamitin dun po sa mga pinaglalagakan ng mga missions. Kaya po kahit tayo naririto, nagiging bahagi po tayo ng pandaigdigang pagmimisyon. Amen ba doon? At bukod pa po doon, meron pa tayong mga ibang ginagawa. Kaya naman kung babalikan po natin, ito pong pagbibigay na ito ay mga pagsasakripisyo. Sa ating pag-aaral, sa talatang ito, na binasa po natin, makikita po natin ang 3 mahalagang prinsipyo na itinuturo sa atin ng Panginoon. At sisimulan na po natin. Ayaw pong gumana. Okay. Una po, ang pagbibigay ay isang pagsamba. Ano daw po ang pagbibigay? Pagsamba. Ito ay isang act of worship. Makikita po natin sa talatang 3, sinabi po doon sa verse 3, nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong, habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng punong nardo, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nabanggit ko na po kanina na ito ay most precious thing para dun sa babae na ito. Sa iba pong mga talata o sa ibang mga bahagi ng gospel, binanggit po na ito po ay si Maria. Kung kayo po ay interesado, pwede nyo pong makita ito sa Mateo 26, 1-5, sa Lucas 22, 1-2, at sa Juan 11, 45 hanggang 53. Makikita po natin ito. Ito po ay isa sa mga talata sa Biblia, pangyayari sa Biblia na nabanggit sa 4 na gospel. Hindi po pangkaraniwan iyon. Alam niyo po, ang babae na ito ay hindi nagdalawang isip na basagin at ibuhos kay Jesus ang pabango na ito bilang kanyang handog. Hindi po siya nagdalawang isip. May kasiyahan pa siya na dala-dala na iyon na para ibuhos kay Jesus. Ibinigay niya ito ng buong puso niya. Dahil para sa kanya, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba. Uulitin ko po. Para sa babae na ito, ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba.
Kaya naman tandaan po natin ito, ang tunay na pagiging katiwala ng Diyos ay nagsisimula sa isang pusong sumasamba. Ang tunay na pagiging katiwala ng Diyos ay nagsisimula sa puso, sa isang puso, sa isang pusong sumasamba. Sapagkat ang lahat na mayroon tayo ay mula sa ating Panginoon. Kaya't ang ating pagbibigay ng ating alabaster offering at ng iba pang global missions offering, pangdaigdigang pagmimisyong pagbibigay, ay hindi dapat isang obligasyon, kundi dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Ulitin ko po, ang pagbibigay ng mga offering sa pagmimisyon ay hindi dahil isang obligasyon, kundi pagmamahal natin sa Diyos. Isipin po natin ang bilyong-bilyong tao na maaabot ng mga ibinibigay nating mga offering. Isipin po natin ang mga tao sa mga pinagbabawal na bansa na nakakarinig ng salita ng Diyos dahil sa binibigay natin na mission offering. Huwag din natin gawing tira-tira ang mga ibinibigay natin na offering. Katulad ng tithes and offering natin, gawin nating best offering ang ating mga missions offering. Amen? Ha? Huwag po yung tira-tira. Ay, ito na lang ang natira. Ito na lang ibibigay ko. Katulad ng ginagawa natin sa tithes and offering na hindi natin inuuna ang ating mga iniisip ang mga pangangailangan natin, magbigay tayo ng missions offering, hindi dahil sa iniisip natin kung anong pangangailangan natin, kundi iniisip natin na kailangan ng mga tao sa buong mundo si Kristo. Amen? Sa ating kapaligiran ngayon, sa ating kalagitnaan, ay meron tayong missionaryong kasama. We have a missionary here, Sister Ashley. She is a missionary. At di natin alam, makamagulat na lang kayo isang araw. Mula mismo dito sa Antipolo First Church, ay merong magiging mga misyonero. Amen? Sino po mga tinatawag dito sa pagmimisyon? Hindi po kayo itatapon sa Africa o sa mga lugar na katakot-takot. Iba na po ang global missions ngayon. Nag-declare na po ngayon na ang Philippines ay hindi na po isang mission field na pinadadala ng mga missionary, kundi baligtad na po. We are a mission sending church or field, ang Church of the Nazarene, Philippines. Maging bukas po tayo kung tinatawag po tayo ng Panginoon. Makipag-usap po kayo sa akin. Kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon sa pagmimisyon, tutulungan po namin kayo. Meron po tayong mga kapatiran mismong sa global church ay ginagamit ng Panginoon. Kaya, very willing po kung kayo po ay tinatawag sa pagmimisyon. Hindi po ibig sabihin magpapastor kayo kapag missionary kayo. Marami pong mga layman na mga missionary. Kaya ini-encourage ko po kayo kung tinawag po kayo ng Panginoon. Dati tayo ay pastor sending church. Upgrade natin, mga layman. Missionary sending church. Amen! Pwede bang mangyari yon? Amen. At hindi rin nangangahulugan na dadaling ka sa malalayong lugar. Pwede kang ma-assign kung saan ka magiging kagamit-gamit. Mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin na tayo ay tinawag ng Panginoon upang maging kabahagi ng pandaigdigang pagmimisyon.
sa pamagitan ng pagbibigay. Pag-isipan po natin. Ayun. Okay na ba? Ayaw pa rin. Ayun. Okay. Talagang ayaw. Pasensya na po, ayaw gumana. Okay. So, pag-isipan po natin ito, nagbibigay ba ako sa Diyos dahil sa obligasyon o bilang isang pagpapahayag ng aking pagsamba at pagmamahal sa Kanya? Ayun. Nagbibigay ba ako sa Diyos dahil sa obligasyon o bilang isang pagpapahayag ng aking pagsamba at pagmamahal sa Kanya? Pangalawang bagay, hindi lamang ang pagbibigay ay pagsamba. Ang pagbibigay ay nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa verses 6 to Sa verses 6 to 7 and 9 ay makikita po natin ang bahagi na ito. Sabi po dito, babasahin ko lang po ang bahagi nito. No? Ginawa niya ang isang napakagandang bagay para sa akin, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niya bilang alaala sa Kanya. Mga kapatid, nakita ni Jesus ang higit pa sa simpleng ginawa ng babaeng ito. Alam ni Jesus na ang ginawa ng babae ay may pangmatagalang epekto. Sapagkat ginawa ito ng babae na lingid sa kanyang kaisipan, lingid sa kanyang kaalaman, na ang ginawa palang pag-anoint ng babae na ito kay Jesus ay paghahanda sa kanyang kamatayan sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Mga kapatid, ito po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Maging sa ating pakikibahagi sa pamagitan ng pagkakaloob sa global missions. Hindi po natin minsan na-appreciate yun. Hindi po natin alam kung gaano kalawak ang maaabot po niyon. Katulad ng babae, we just give by faith. We just give out of our love to God. Pero, sabi po dito, na yung ginawa ng babae ay maaalala tuwing ibabahagi ang mensahe ng mabuting balita, maaalala ito. Alam nyo ba na tuwing tayo'y sumasamba, tuwing tayo nagbibigay, nakikita ng Panginoon iyon. Hindi nakita ng Panginoon yung lalaking nagbigay ng maraming salapi. Ang nakita ng Panginoon ay yung babaeng nagbigay ng huling sentimo na mayroon siya na ibinigay at inialay doon sa templo. Puso ang tinitignan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ang kanyang pagbibigay ay bahagi ng malawakang plano ng Diyos. Isipin po lagi natin ito. Sa pagbibigay natin, bahagi ito ng malawakan at pangdaigdigang plano ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Sa parehong paraan po, kapag tayo nagbibigay ng ating alabaster offering, hindi lang tayo basta nag-aambag ng pera. Ganon din sa ibang mission offering na binibigay natin. Hindi lang tayo nakikiambag. Alam niyo yung nakikiambag? Oh, ito ang ambag ko para sa pagkain. Oh, ito ang ambag ko. Hindi po ganon ang pagbibigay ng mission offering. Hindi lamang po ganon. Hindi lang tayo nakikiambag. Kundi ang totoo po ay ito po. Tayo ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng pandaigdigang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang handog na ito ay ginagamit, partikular sa alabaster, ginagamit sa pagpapatayo ng simbahan, ginagamit sa pagpapatayo ng ospital, ginagamit sa pagpapatayo ng mga paaralan, ginagamit sa mga pagpapatayo ng mga
sentro ng pagmimisyon sa iba't ibang bahagi ng mundong ito. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang isang lehitimo, konkreto na halimbawa. 1982. Sino po na andito na ng 1982? 1982. Taas ang kamay na nandito na ng 1982. Yan. Congratulations. Kayo po ay napakatatag sa pananampalataya. 1982. Kami po ay naglalaro dito sa Lukay. Sino po naiinis sa amin ng mga batang makukulit? Nung kami bata, 1982, madalas po kami sa Lukay dahil padulasan. Maiingay kami. Mas maiingay pa kami sa mga bata ngayon. Maiingay kami. Bukod dun sa ingay namin ng kwentuhan, yung pinapadulas namin, sobrang ingay din. Tama? Sila Ate Dory, katira dyan sa baba. At ang ingay talaga namin. At may isang araw, habang kami ay naglalaro, nakakita kami ng mga Amerikano. Amerikano po dito. Nung makita namin ang Amerikano, yung isa kong kapatid, siya po yung unang mahilig maipagkwentuhan yung kapatid ko, si Bong. At nakipagkwentuhan po siya dun sa mga Amerikano. Ako takot maipagkwentuhan. Alam ko lang, hey Joe, hey Joe. Ganun lang po ako, hey Joe. Alam niyo po, nagulat po ako dahil nagtatayo sila dito. Hindi naman namin alam na simbahan ito. Alam lang namin may tinatayong building. Naging malapit po kami dun, naging malapit yung kapatid ko dun sa mga Amerikano at naging ano po siya, may mga naging kaibigan rin siya dito. Siya po actually yung nagsimula na pumunta po dito at si nanay ay may bumisita sa kanya at inimbitahan din po siya dito. At kasama ni nanay ni Joel, anong pangalan ni nanay Joel? Linda. Nanay Linda, ayan, naging tandem na sila, magkasama na lagi kung saan-saan silang mga nagpupunta. At alam niyo po, nakakatuwa, nung pong 1982, bumisita po dito ang mga taga-Sacramento District Church of the Nazarene. Simulan mo lang pong itayo ang building po na ito. Hindi ko po makakalimutan, nung ako po ay dumadalo ng Sunday School, yung pong CR na iyon ng mga lalaki, yung po ang una kong Sunday School room. Wala pa pong bubong, ano lang, lona na ganun, umuulan, nababasa kami. Pero, dahil po sa pagbibigay ng alabaster offering at mission of particular alabaster offering, nasimulan pong itayo ito, at hindi po doon natapos. 1987, bumalik po uli sila para tapusin ang nasimulan dito sa AFCN. Ang Sacramento District ay bumalik po. Kung sino po nakakakita ng memorabilia, pwede pong pakilabas po. Kailangan po natin iyon. Kung naitago, kung meron po nakapagtago sa inyo yung dalawang memorabilia na iyon. At napakahalaga po iyon para sa atin. Malapit na po ang ating Golden Hallelujah Sunday celebration. So, ang kanilang mga sakripisyong pagbibigay ng tulong, alam nyo po, pag kami work and witness po, hindi po sila 100% na suportado ng church sa kanilang mga gastusin. Sila pa po ang naglalabas ng pera. At asa na ang ating work and witness coordinator, Brother Nick, ayun, ang ating local work and witness coordinator. Makailang beses na rin po tayong nag-work and witness. I think dalawa yung major at merong maliliit na mga bagay tayong ginawa ng mga work and witness din. Pero sa karanasan po nila at karanasan natin, tayo ang naglalabas. Tayo ang nagbibigay. Alam niyo po, marami pong tao nakakilala sa Panginoon. Marami pong mga kabataan, bata ang nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng mga work and witness na ito, ng alabaster offering na ito. At isa po ako sa bunga nito, bukod po sa Daily Vacation Bible School, nakatulong po yung pagbisita ng Sacramento District Church of the Nazarene dito na magkaroon ng connection ako at ang aking mga kapatid at ang aming pamilya sa Church of the Nazarene.
Kaya mga kapatid, pinapaalala po sa atin dito na tayo ay patuloy na makibahagi dito dahil hindi natin alam kung sino ang mga taong maaabot ng ating pagbibigay sa Global Missions Offering. Huwag nating tipirin. Magbigay tayo kung ano ang kaya nating ibigay. Pero huwag nating ibibigay yung tithes and offering natin para sa Panginoon yun at sa kinabibilangan nating simbahan. Ito po ay extra mile. Extra mile natin ang pagbibigay ng pagiging generous giver. Bilang reflection, paano ko maaaring maging bahagi ng pandaigdigang pagmimisyon ng Diyos sa pamagitan ng aking pagbibigay? Magkaroon po tayo ng covenant sa ating sarili na we will participate generously sa mga global mission giving na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa iba po, parang nagagalit pa sila pagka may mga ganitong mga pagbibigay. Dagdag bigay na naman, ano naman yan, puro bigay. Pero katulad ng sinabi ko po, hindi natin alam, ilang pastornik pa ang maaabot. Ilan pa sa inyo na naririto ngayon na maaabot kung wala ang mga gawain ito? Isipin po natin na marami at bilyong-bilyong mga taong kailangan si Kristo. Pangatlo, ang pagbibigay ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa verses 8 to 9 po, babasahin ko po dito, ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-ala-ala sa kanya. Meron pong ibang version na ginamit. Sabi po dito sa aking notes, ginawa niya ang kanyang makakaya at ang kwento niya ay ikwekwento sa buong mundo. Hindi inisip ng babaeng ito kung ano maaaring mawala sa kanya. Sa pagbibigay po natin, huwag po nating iisipin na mawawalan tayo. Maliit man to, malaki, huwag nating isipin na mawawalan tayo. May mga pagkakataon sa ating buhay na maging kahit sa pagta-tithes and offering natin, sa pagkakaloob natin ito, iniisip natin, mawawalan ako ng 10%, mawawalan ako ng 15%. Hindi po. Mababawasan yung aking budget. Hindi po ganun eh. Hindi po tayo nawawalan. Nagkakaroon pa tayo. Amen? Pag tayo ay nagkakaloob. Sa halip, nagtiwala siyang ang pagbibigay para kay Jesus ay mas mahalaga. Hindi inisip ng babaeng ito, okay. Ayaw talaga. Hindi inisip ng babaeng ito kung ano ang maaaring mawala sa kanya. Sa halip, nagtiwala siyang ang pagbibigay para kay Jesus ay mas mahalaga. Nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya at pinuri siya. Kinilala ni Jesus ang ginawa niya. Alam niyo ba na ganoon din ang ating Panginoon? Kinikilala ng Panginoon ang mga bagay na ginagawa natin, hindi man sa pagbibigay, paglilingkod man, paggawa ng gawain ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yon at tayo ay kinikilala niya. Ina-acknowledge niya ang lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Maging ang pagsamba natin, ina-acknowledge ng Panginoon ito. Anong sabi? Ikwekwento sa buong mundo ang kanyang ginawa. Tandaan po natin ito. Ang pagbibigay ay isang hakbang ng pananampalataya. Ano daw ang pagbibigay? Hakbang ng pananampalataya. It is a step of faith. Ang mga taga-Pilipos, they give. Nagbibigay sila na
kahit sa kakapusan na nila ay nagagawa nila magbigay kay Jesus. Ngunit ang mayayamang taga-Korinto ay palaging kinokorek at ini-encourage din ni Pablo na, oy, magbigay kayo generously. Kulang na lang sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, oy, tumulad kayo sa mga taga-Pilipos. Sa kabila ng kanilang kakapusan, ay sila pa ang tumutulong sa akin dahil ang mga taga-Pilipos, sila po ang tumutulong financially kay Pablo sa kanya mga pagmimisyon. Ngunit ang mga taga-Korinto, panayang away at payamanan, pasiklaban ng yaman. Kaya ang daming correction na ginawa ng ni Pablo, doon natin makikita na tinuro ni Pablo, kailangan mapuno kayo ng pag-ibig. Love is patient, love is kind. Doon natin makikita yun sa 1 Corinthians 13. Ulitin ko po, ang pagbibigay ay isang hakbang ng pananampalataya. Ipinakikita nito ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapagkaloob. Ano daw? Ang pagbibigay ay hindi pala hakbang lang ng pananampalataya, kundi ito rin ay ating pagtitiwala sa Diyos na siya ang nagkakaloob. Tuwing tayo nagbibigay, pinapahayag natin na, Panginoon, ikaw ang magkakaloob according to your riches and glory. Pinaalalahanan tayo ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bago po ang talata na yun, pinag-uusapan po doon na ang Diyos natin ay ang generous giver. Na huwag tayong mag-alala sa ating mga pangangailangan. Sabi niya doon, kahit ang mga ibon na hindi nagtatrabaho, ay pinagkakalooban niya na kahit maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng katulad ng idinamit niya sa mga ibon. Tayo pa kaya na kanyang mga anak ay hindi niya isusustain? The Lord will sustain us. Amen? Siya ang magsusustina sa atin. Pag sumakita ninyo ng higit na pagharian kayo ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag niya sa inyo. Magtiwala tayo sa ating pagkakaloob. The Lord will provide. Kapag inuuna natin ang kaharian ng Diyos, ipinapangako niya sa atin na siya ang magpro-provide ng ating mga pangangailangan. Minsan, mga kapatid, nag-aalinlangan tayong magbigay dahil nag-aalala tayo sa sarili nating mga pangangailangan. Tama po ba? Paano to pag binigay ko? Ngunit ang Diyos ang ating tagapag-utos. Ang babae na iyon na wala ng pera, ibinigay ang iisang kusing at siya ay kinilala ng ating Panginoon. Ang babaeng balo na nagiintay na lang ng kamatayan nung panahon ni Elias, ni Propeta Elias, ay ibinigay kay Elias ang natitirang tinapay at nagbigay ng inumin. At kahit kailan habang naroroon si Elias na kasama nila, hindi naubos ang laman ng tapayan. Kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi mauubos ang laman ng ating tapayan. Amen? Pag ibinibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, pag ibinibigay natin ang lahat-lahat sa atin sa Panginoon, ang ating trabaho, ang ating kabuhayan, ang ating mga kakayanan, maging ang ating pagkakaloob sa pinansyal na bagay, hindi mauubos. Pero pagka ayaw natin, pag hindi tayo nagbibigay, the more na sumisikip, the more na nahihirapan tayo. Bakit ganito? Kapos pa rin. Kita nyo ba yung mga mapagbigay? Hindi nauubusan niya. Ano ba meron sa mga tao na ito? Parang hindi maubusan ng laman ng balon. Laging kaya pa rin magbigay. Ay, ini-encourage ko po kayo mga kapatid. Be a giver, not just a receiver.
You earn, sabi nga ni John Wesley, earn more, save more, and give more. Earn as you can, kumita daw tayo ayon sa magagawa natin, mag-ipon daw tayo ayon sa makakaya natin, at magbigay daw tayo ayon sa ibinibigay na kakayanan sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos sa ating pananalapi ay nagbibigay sa atin ng kakayanang magbigay ng masaya at may sakripisyo. Ito po yun eh. Gusto nyo pong maging masaya? Na magalak tayo. Masarap po ang nakakatulong, di po ba? Kaysa sa tinutulungan. Sino pong nag-a-agree sa akin? Nag-a-agree po ba kayo sa akin? Mas masarap ang nakakatulong kaysa tinutulungan. Mas masarap po yun. Mas masarap ang naglilingkod kaysa pinaglilingkuran. Dahil tayo'y nagiging pagpapala. Si Jesus, nung pumunta dito, hindi po siya pinaglingkuran. Siya ang naglingkod. At yung pinakita ni Jesus na iyon ay nakuha ng kanyang mga alagad at yun din ang ginawa nila. Puno ng pagsasakripisyo ang paglilingkod, ang pangpibigay. Subalit ito ay nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Ang Sitio Cuborosa po, Pastor Billy, natutuwa po ako kung papaano ang Panginoon ay ginagamit si Pastor Billy doon. Naandun po kami kahapon, hindi ko po ma-explain kung gaano kabuti ang Panginoon at inihahanda niya ang lahat ng mga bagay Series ng mga miracles ang ginawa niya doon. Saktong-sakto lahat. Meron po tayong isang manggagawa doon na itinalaga nila ang sarili nila para maglingkod po doon kasama ni Pastor Billy, ang mag-asawang brother Raul saka sister Sol. Pwede ba tumayo yung dalawa? Kung gusto niyo po makausap siya sa testimony niya, mamaya po. Kahapon po, first time namin pumunta sa bahay nila Sister Ella. Nung naandun po kami, ay tuwan-tuwa po kami dahil bukod doon, napakaganda ng lugar. Tumawid po kami 3 beses sa ilog. 3 ba, Pastor? Namangka kami, 3 beses kami namangka. At naglakad na medyo malayo. Pero napakasarap, napakasarap. Hindi mapapalitan ng kahit ano pa mang salapi. Pagdating po namin doon, naandun na mga kapatiran, dati tayo nagbibigay. Ngayon sila na nagluluto, sila na naghahanda. At may pauwi pa. Hindi namin kayo mabibigyan lahat, pero may pasalubong pa. Siguro nakatikim na kayo ng kanilang, nilupak. Iba naman kahapon. Ano na yung kahapon, Pastor? Biko. Ang sarap ng biko. Baka may natitira pa dyan. Tikman nyo. Alam nyo po, tuwan-tuwa po ako habang pinagmamasdan ko sila kasi yung ngiti nila hanggang tenga na naroroon ang mga taga-AFCN at hindi bumibitaw sa pagmiministeryo. Nakipagkwentuhan po sa amin si Sister Ella, yung pinuntuhan po namin na tahanan doon, na siya lang ang nakatira. Hindi ko alam kung may kapitbahay siya, pero tingin ko siya lang ang nakatira doon sa lugar na yun. Naandun po yung iba mga kapatiran nagtitipo. Habang kami nagkwekwentuhan, kinuwento niya po na yung kapatid ng asawa niya ay may cancer. Yung apo niya may sakit. Kalalabas lamang ng parang dinala sa klinik at nagpapagaling. At bukod pa doon, meron pa silang hinaharap pa ng mga pagsubok pa sa buhay nila. Bukod pa doon, hindi pa siya nakasama doon sa mga labinigyan. Tama, Pastor? Pero alam niyo po, sa kabila po noon, nasasabi niya mga problema niya, pero sa kabila noon ay may encouragement pa rin. Nagbibigay pa rin ng encouragement kasi binuksan niya yung tahanan niya para sa mga kapatiran. Pinaghandaan niya ng gusto.
Sino mag-iisip na ang babae na ito na dati na walang ginawa kundi pag-alagala lamang, gawin kung ano ang gusto niyang gawin na ngayon, ay siya ay ginagamit na ng Panginoon bilang pagpapala doon. Huwag po tayong magsawa sa pagtulong sa pagmimisyon. Kahapon din po, alam nyo, yung isa nating kapatiran nagmimisyon doon, muntik nang mawala eh. Pero biyaya ng Panginoon, nakasama pa natin siya ngayon. Risky po ang pagbimisyon. Minsan ang buhay mo kapalit. Sister Sol po ay muntik na natin hindi makasama. Mawala. Pero ang Diyos, mabuti siya. Hindi po namin talaga iniisip na yung isang lalaki na naroroon ay maaabutan si Sister Sol. Dahil lumakad po kami dun sa sa ilog. Bumaba na po yung tubig. Maingat kaming naglalakbay. Akala yung Sister Sol nakakapit siya kay Pastor Billy. Pero hindi pala. Ang hawak niya pala yung niya, Aqua Plus. Saka yung bato. Pero alam niyo po, eksakto yung lalaki. Hindi ko po mapaliwanag sa inyo kasi nung pinapanood ko po sa malayo, nagugulat po ako yung hakbang niya para siyang lumilipad. At yung pagtalon niya, eksaktong-eksakto kay Sister Sol na muntik na malapit ng bumangga dun sa sa batong malaki. Ngunit ang Diyos, ang mensahe po nung umaga na yun, nakikita ang Diyos na nakakakita. Nakita ng Diyos ang kalagayan. At nagulat po kami nung kausapin namin si Sister Sol, ang panalangin niya lang, Lord, nasa iyo ang buhay ko. Mga kapatid, hindi ko po alam kung alam na ng pamilya na nangyari sa kanya pero ito po yung pagmimisyon Ito po ang pagmimisyon. Nang tanungin ko po sila, titigil na ba kayo? Hindi, lalo pang nagsusumiklab yung puso nila sa pagmimisyon doon. Maaaring kayo ay may mga karanasan na katulad nila. Magpatuloy po tayo. Ibuhos natin yung alabaster natin sa uluan ng ating Panginoon. Ialay natin kung ano meron tayo sa Panginoon. Ibigay natin kung ano ang maibibigay natin. Kaya ang katanungan sa atin ngayon, may tiwala ba ako sa Diyos upang magbigay ng may sakripisyo para sa kanyang misyon? Marami po sa inyo naging kabahagi na nitong mission sa Quiborose. At sana po hindi po kayo magsawa sa pagsasakripisyo sa iba't ibang kaparaanan. Maaring physically, maitalagan nyo yung sarili nyo bilang mga missionary natin doon. Pero pwede rin kayo magbigay. Malaki ang pangangailangan din doon. Bagamat yung mga kapatiran natin ay very giver na doon. Kahapon, tinignan ko rin habang nagkakalob sila, masaya rin silang nagbibigay kahit magkano ang maibigay nila. Binihiyaan tayo ng Panginoon. At sa taon ding ito, may 2 pang mission point na bubuksan. Muli nating pasisimulan ang Ahon Mission, pangunguna ni Pastora Erica, at ang Kabading Mission, sa tahanan nila Brother Noel at Sister Sheryl. May kapilya na po doon, din tayo mahirapan. Subalit ang gagawin lang po natin, kailangan tayong magtanim at magdiling. Ang Panginoon ang magpapalago. Sa pagtatapos, ang pagkakaroon ng alabaster heart ay may malinaw na pag-unawa na ang pagbibigay ay pagsamba.
Ang pagbibigay ay nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan at ang pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa linggong ito, tayo ay hinahamon ng ating Panginoong Diyos na lumahok sa alabaster offering at sa iba pang mga global missions offering ng may pusong bukas sa pagsamba at kagalakan. Atin pong ipanalangin na tayo ay gamitin ng Panginoon, kasangkapanin ng Panginoon upang tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa mga tao. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay magwakas sa panalangin. Italaga po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay manalangin. Hindi lamang po ako mananalangin sa inyong kinatatayuan. Kung meron na isa inyo na lumapit dito sa altar, maaari po kayong lumapit sa altar. Kung nais nyo pong lumuhod sa tatayuan po ninyo, pwede po kayong lumuhod. Dahil ngayon ay panahon ng pagtatalaga ng ating mga sarili. Italaga natin ang ating mga sarili na hindi natin pag-iimbutan ng Panginoon. Nasimula ngayon ng tuwing tayo'y magkakaloob, tuwing tayo'y maglilingkod, anuman mga ginagawa natin, gawin natin to ng may pagsamba. Italaga natin ang sarili natin sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Kung nakikita mo ang iyong sarili na may pagkukulang sa Panginoon sa bagay na ito, na hindi mo pa totally na isusuko ang iyong mga kakayanan, ang mga kaloob sa iyo ng Panginoon, maging ang iyong finances sa Panginoon, o ikaw ngayon ay nag-i-struggle financially ngayon, marami kang mga financial obligations, na kung minsan ito nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapagbigay. O kaya, tingin mo, lagi kang kapos. Bakit hindi mo isuko ito sa Panginoon? Bakit hindi mo to ilapit sa Panginoon? Let us declare sa pagkakataon na ito na ang Panginoon ang siyang kumilos sa atin, sa iyong buhay, na siya ang magsusustain sa iyo. Siya ang magpro-provide sa iyo. Subalit kailangan mong humakbang ng unang hakbang ng pagsunod. Na itatalaga mo ang iyong sarili na everything that you have ay sa Panginoon. Hindi lamang sa pananalapi, sa kakayanan, sa oras, sa relasyon, sa commitment natin sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, naririto ang iyong mga anak. Nasa iyong banal na presensya. Batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Batid mo nilalaman ang puso ng bawat isa, Panginoon, pagdating sa aming pagkakaloob sa iyo, ng aming buhay, ng aming mga kakayanan, pagiging katiwala mo sa iba't ibang mga bagay. Patawarin mo kami kung dumarating sa aming buhay, Panginoon, na ang aming pagkakaloob sa iyo at ang binibigay namin sa iyo ay ang mga tira-tira na lamang. O kaya naman ay mas nauuna naming isipin ang mga pangangailangan namin. O kaya naman, Panginoon, kami ay naghihinayang dahil mawawalan kami. Mapapawasan ang nasa sa amin kapag kami ay nagbigay. Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan namin na ito ay pagsamba. I-correct mo kami.
baguhin mo ang laman ng aming puso. Katulad ng babae, ibinigay niya lahat-lahat sa iyo at kinilala mo siya. Nais po namin maging katulad ng babaeng ito na walang pasupali, walang pag-aalinlangan, na ibibigay kung ano ang pinakamainam na nasa sa kanya para sa iyo. Tulungan mo rin kaming lubos na magkaroon ng kamalayan at pagkakaunawa na tuwing kami nagbibigay sa iyo. Ito ay nagdudulot ng ikaliligtas ng maraming kaluluwang hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Tulungan mo rin po kami na lubos na maunawaan namin na ito ay kapahayagan ng aming pagtitiwala sa iyo. Ama, naririto po kami. Heal us, O Lord, and we will be healed. Linisin mo kami at kami magiging malinis. Palakasin mo kami at kami ay lalakas. Panginoon, higit sa lahat ng palalangin namin ay magkaroon kami ng alabaster heart habang kami ay nabubuhay. Ito po ang panalangin namin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa ngayong umaga sa mensahe ng Panginoon? Amen. Tunay nga na ang challenge sa atin ngayong umaga is how we can give our time, talent, and treasure for our Lord. So sa umagang ito, sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So dadako po tayo sa pagkuha ng ating tithes and offering. Tayo po ay maaari na pong pumila sa ating. Salamat din po sa nagkaloob ng magagandang bulaklak ngayong umaga na inihandog po ni Ate Olive and Eloy Sirohano and RJ Sirohano. At sa pagpapanatili po ng kaayusan ng ating simbahan, salamat din po kay Kuya Romel Ragon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan po. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa amin ng trabaho, ng mga pinagkakitaan upang maging kapurihan po at maluwalhati po kayo, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong dalisay sa paraan po ng aming pagkakaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat kabuhayan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa.
Batiin nyo naman po yung mga katabi nyo. Good morning and God bless you. Yan. Para naman po masaya lahat, di ba? So para po sa ating mga regular na gawain, meron po tayong, samahan nyo po akong basahin ng ating mga weekly schedule. So ang ating pong worship celebration every Sunday ay tuwing 9 a.m. ng umaga dito po sa ating worship center. Meron din po tayong prayer meeting every Wednesday. Ipag-imbita rin po natin to every Wednesday, 7:30 p.m. dito rin po sa ating AFC and Worship Center. At ang praise and worship practice every Saturdays, 9 a.m. At ang regular affinity groups po natin ay merong kanya-kanyang schedules. Ang Bridgers po, regular ang kanilang gawain every Sundays, 4 p.m. Ang ladies po, every Sundays na rin, 4 p.m. And ang Dorcas, every Fridays, 3 p.m. At ang Men in Christ, every Sundays. Yung ladies po, ginawa na naming Sundays. Kasi po, yung mga asawa namin nandito rin. Kaya sinabay na rin namin mag-fellowship ng Sunday, every 4 p.m. And then, kung meron pong gustong makipag-usap or magpa-counsel sa ating mga pastor, available po ang kanilang mga contact numbers dito sa ating program. Paki-contact nyo lang po sila or i-PM nyo if you have any concerns or prayer requests or any counseling that you want with our pastors. You may contact them with their contact numbers. At syempre, dahil po we are still in the love month or February, so mamaya na po yung ating inaabangang post-Valentine's Couples Fellowship. So, binibilang ko kanina, ilan ba ang couples na meron tayo ngayon? Ate Debs, ilan? Mga 20 to 25? Okay, sana ine-expect ko po lahat makabalik mamaya. Mamaya po, tayo po ay magkakaroon ng special Valentine's Fellowship at ito po ay continuation ng ating series of 5 language of love. Sino po nakakatanda nung 4 na language of love? Yung nakalimutan. Sige. Parang meron dong words of affirmation, quality time, ano pa ba? Receiving gifts, tsaka ano ba yung isa? Acts of service. So ang last po na topic natin will be physical touch or intimacy in marriage. So mahalaga po na maka-attend tayo dito bilang mag-asawa because it will help us strengthen our marriage. So, inaanyayahan ko po ang bawat couples mamaya, 4 p.m., sama-sama po tayong bumalik dito sa ating iglesia para po i-celebrate itong fellowship na to. At meron po tayong mga special speakers, si Pastor Rading and Pastora Raquel. Ang registration fee po ay 100 per head. Or kung kayo pong mag-asawa, automatic 200 yon. At meron na po itong kasamang meals at saka ano pa ba. Meron po tayo mga special prizes awaiting for this fellowship. Mamimigay po tayo ng anong tawag dito? Wellness package. Total makeover package for 2. For 2 lagi ito yung wellness package for 2. Makeover package for 2 at breakfast package for 2. So sana po makadalo kayo para po you will be one of the blessed couples na pwedeng makatanggap nito. So inaasahan po namin ang ating mga couples later. Meron po tayong i-distribute na invitation. Mamaya, bago po kayo umalis, to remind you na kayo po ay babalik mamayang hapon to attend our couples fellowship. And then, since also we are celebrating our Alabaster Sunday, dala niyo po ba yung mga alabaster pouches? Taas nga po ng mga may alabaster pouches. Ngayon po ay lilikumin natin ang ating alabaster pouches. Tinatawagan ko po ang ating NMI para po pangunahan ang ating alabaster offering. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa, katulad po na sinabi ni Ate Nona. Ngayon po ay lilikumin natin ang ating alabaster offering. Okay. Yan. Pero bago po natin tayo mag-march dito sa gitna, meron lang po tayong konting
isi-share sa inyo. Ayan. Okay. Sino po ang nakakaalam kung kailan nagsimula ang ating alabaster offering? Any idea po kung ilang taon, anong taon nagsimula ang ating alabaster offering? Ha? Okay, very good. Sino yon? Mabilis. Okay, nagsimula po yun noong 1940. Okay, at yan. Kanino po kinuha sa Bible yung idea ng alabaster offering? Yan. Sige po, paki-flash na lang. Ha? Kay Jonah daw ba? Ayan, nung binuhos ng babae ang kanyang mamahaling pabango sa paanan ni Heso Kristo. Ayan. Okay. At sino daw po ba yung babaeng nagsimula ng idea ng alabaster offering? Anong pangalan? Si Martha? Kuya, flash. Ayan. Sino po? Okay, si Elizabeth Venom. Parang familiar ba kayo sa Venom? Okay. Sa kanya po nagsimula yung idea ng pagkakaroon ng alabaster offering. At kinuha nga po yun doon sa babaeng nagbuhos ang pabango doon sa paanan ni Heso Kristo. Ang idea. Ayan, saan nga po napupunta ang alabaster offering natin? Saan? Sa tatayo ng simbahan. Saan pa? Hospital? School? Tsaka sa mga missionaries or pagtatayo rin ng mga parsonage houses. Okay. Ayan. Ito po yung mga sample na mga example ng mga kung saan nilagay o napunta ang ating mga alabaster offering. Ayan. Okay. Nakita niyo po yung mga places, yung ating churches and parsonage. Ayan, sa iba't ibang bansa po yan. Okay. Diyan po, nilalagay ang ating mga alabaster offering. At bago po natin dalhin ang ating alabaster offering, tinatawagan ko muna si Mr. Alabaster. Ayan. Okay, halika na, Mr. Alabaster. Sayo-sayo naman dyan. Ayan. Okay, salamat. Dance number muna, Mr. Alabaster. Ha? Dance number? Sige. Yung parang naghihigante lang. Yung parang naghihigante lang. Sige, sayo-sayo muna. Okay, maraming salamat, Mr. Alabaster. At ngayon naman po, pwede na po natin dalhin ang ating alabaster pouch. Kung wala po at nakalimutan, pwede pong sa susunod na linggo. At kung wala naman po kayong mga dalang mga envelope, meron pa po doon sa likod na alabaster pouch, pwede po natin gamitin. Sige po, tumayo na po tayo at kunin po natin ang ating alabaster. Sige, habang nagbibigay, kantahin po natin. Touching our world, Lord, touch through me. Touching our world, Lord, your servant I'll be. Lifting our lives, Lord, for the world to see. Touching our world, touch through me. Minsan pa po, touching our world, Lord, touch through me. Touching our world, Lord, your servant I'll be.
maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Thank you, Mr. Alabaster. Salamat po. Meron pa po ba? Bago po ako mag-benediction, meron pa po ba na... Paalala po, ngayon po ang last Sunday or last lesson, yung pagtatapos po ng lesson natin sa Discovering Our Christian Maturity. At kaya lahat po ng mga dumadalo po dito ay magpatuloy po tayo na dumalo. At sa susunod na buwan na po magsisimula yung ikatlong bahagi. Ito naman ay Discovering Our Christian Ministry. Kung hindi nyo po pa alam ang inyong mga tinatawag na shape o yung spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences, dalo po kayo sa susunod na series natin, Discovering Our Christian Ministry. Magsisimula po ito sa ikatlong linggo ng Marso. At kaya ito po ay pinag-iimbita ko. Kung nais nyo po malaman ang spiritual gifts ninyo upang kayo patuloy makapaglingkod sa Panginoon, ito po yung tamang pagkakataon na dumalo po kayo. Tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon sa umagam na ito. At sa inyong paghayo, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, patuloy na gawin niyo mga disipulo ni Kristo ang mga tao sa kanyang anihan. Mga minamahal, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos na ibinibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama ngayon at magpakailanpaman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. Tapos na po ang ating selebrasyon. Meron po tayong Sunday School. God bless po sa lahat.